Hi guys, this is Coach Perry. Today we're going to talk about bipolar disorder. Okay, as you requested, okay, so na-request ito ng group of parents. Alright. Pag-uusapan natin ang bipolar disorder. Ano ba ang causes ng bipolar disorder? Ano ba ang treatment ng bipolar disorder? At ano ba ang symptoms? So we have 3 points, okay? The symptoms, ano ba yung symptoms niya? Ano ba yung manifestation niya? Okay, yung next naman, ano ba yung cause niya? Bakit mayroong bipolar disorder? At number 3, ano ba yung treatment? Okay, so now, first, let's go to the symptoms. Okay, have you experienced yung hindi ka makatulog? Okay? For several days. Ibig sabihin, matagal. 2 araw, 3 araw, ayaw mo matulog. Okay? The next day, bigla kang energetic, feeling extremely happy. Okay? Overconfident. Alright? So, ano yan? Mood swings. Ibig sabihin, deep sadness, deep happiness. Bigla kang sumasayaw. Okay, asaya-saya mo. Parang, gusto mo, parang ikaw yung, ikaw yung pinakamasaya sa buong mundo. Ganon, ha? Okay, so wala siyang kalma ka lang doon, walang ganon. Ibig sabihin, siya, extreme. Sobrang saya, sobrang lungkot. Alright? Now, if someone is close to you, is troubled by these issues, napapansin niya ng mga tao mo sa paligid. Okay, ibig sabihin, there is something wrong. Okay, now, hello everyone, this is Coach Mary. We're gonna be talking about bipolar disorder by Dr. Sida Quadri. Dr. Sida Quadri or Dr. Sida Quadri is 15 years in experience as a psychiatrist. Alright? So, alamin natin kung ano yung research natin about her findings or diagnosis siya sa bipolar disorder. Okay? So, ang bipolar disorder is previously known, dati kilala siya as manic depressive illness. It's a mental condition characterized by unusual shifts in mood and energy. Okay, katulad ng sabi ko kanina, extreme mood and energy. Biglang malungkot, biglang masaya. Okay, so yan ang number 1 keyword. Number 2 keyword natin, you have difficulty in carrying out tasks. Hindi ka makakoncentrate. Okay, ibig sabihin, carrying out everyday tasks. Routinary. Okay, usually, pupunta siya sa gigising siya, magkakape, pupunta ng banyo, maliligo, pupunta sa work. O kaya mag-gym. O kaya every Sunday, pupunta siya sa simbahan, o kaya pupunta sa friends, or magbo-ball, nawawala. Lahat yun ay nawawala. Okay? So, yan ang number 2 symptoms natin. Okay, number 1, extreme mood. Number 2, yung usual, yung routine niya, nalilimutan na maligo, ayaw na bumagon, nakahiga lang siya, hindi mo makausap na matino. Yung mga loss of pleasure, dati nagbo-bowling sila o kaya nagbabadminton, nagte-tennis, hindi nila ginagawa. Okay? So, involves significant changes in mood and energy, activity levels. Okay, number 2. Okay, now, there are unique patterns. So, ibig sabihin, mayroon siyang pattern na sinusunod. Kung baga sa may step 1, step 2, step 3, nakikita mo sa kanya yun, parate. Okay? So, pag sinabi natin na hypomaniac episode, meron siyang mga ginagawa na kakaiba. Pagpasok na sa restaurant, bigla siya sumisigaw. Okay? Parang, if you are a common person or ordinary, mapapansin mo, bakit siya sumigaw? Bakit siya biglang lahat ng tao mapapalingon. Okay? So, parang, walang pinagkaiba to doon sa babae ng iskandalo. Okay, mapapalingon siya. Okay, number 2, hindi na kilala yung tao, pero inaaway na. Okay, bigla siya parang luka-luka, nandun sa labas, di ba? Nalipasan ng gutom, dadaan ka lang, di mo naman siya kilala, bigla kang babatuhin.
Okay, o kaya bigla ka sisigawan. Okay, so that's bipolar. Imagine that. You have no connection, a personal connection to the person, pero meron kang infliction. Ginagawa mo siya nakakaiba. Okay, that's number 3 symptoms. Okay, ulitin ko ha. Okay, so we will try to discuss bipolar in the easiest possible way, in layman's terms, as a life coach. Okay, so number 1, extreme mood. Number 2, hindi ka mapakali, bigla kang nagkukuha ng attention. Okay? Number 3, nawawala yung routinary activities mo. Okay, so tatlo na yon ha? Okay, so bipolar disorders are due to drugs. Okay, pag-usapan naman natin, ano ba yung kanyang, ano yung kanyang cause? Bakit may bipolar? Okay, so number 1, chemical reaction or drugs. Nagda-drugs ba yan? Okay, o kaya umiinom ba yan ng maraming gamot? Okay, so merong gamot ngayon na pag ininom mo, nakakasira ng ulo. Okay, tandaan nyo yan guys ha. So, be careful pag sinagsama-sama nyo ang gamot. Tandaan natin na lahat ng gamot na ininom natin ay merong epekto sa brain. So, that's why importante na pupunta po tayo sa doktor at magpatingin tayo para yung mga simpleng sakit. Lagnat, sipon, trangkaso, iwasan natin ang masyadong mag-self-medication. Okay, meron ba yung alcohol? Maglalasing ba yan? Naglalasing ba yan? Okay, o kaya naman meron siyang medical condition. Meron siyang mga halimbawa, tinitreat siya sa cancer. Baka yung iniinom na gamot niya, di ba? So, yun yung cause. Okay, number 1 cause, chemical reaction or alcohol, medical condition. Okay, number 2, ito yung pag sinabi natin causes, genetics, ibig sabihin, namana yan, yung tatay niya, yung lolo niya, yung kuya niya, yung kanululunuan niya, mayroong bipolar na diagnose. So, importante na magpatingin again sa psychologist, psychiatrist, or psychotherapist. Or, siyempre yung actually, yung life coach, certified life coach like us, 15 minutes na titignan mo yung tao, malalaman mo kung meron siya bipolar. But we are not allowed to judge. Siyempre naman, no, di ba? Siyempre, logically, you cannot tell the person, hoy, bipolar ka. Hindi ganon. Okay, so ibig sabihin, nakikita mo yung symptoms sa kanya, ino-observe mo lang siya. Pero alam mo, minsan, malalaman mo talaga. Okay, so meron siya mga manifestation or mga kakaiba na kilos. Okay, yung bipolar na tao. Okay, number 4 tayo. Inflated sense of self-confidence. Sobrang yabang, sobrang grandiose, feeling of grandiose, feeling na siya yung pinakamayaman sa mundo, feeling siya yung pinakamaganda, feeling siya yung pinagkakaguluhan siya, ganon. So may pagka-narcissistic, ganon, okay? So, yung number 1 na found out namin sa isang bata na may bipolar, yung parents binigyan niya ng credit card yung bata. Inubos yung bata yung credit limit niya ng 1 million ng isang araw. So, that's bipolar. A feeling of grandiosity. Nilibre na yung buong wala siyang sense of reality eh. Nagsanla lang kalabaw yung tatay niya. Tapos, yun. Pagdating sa Manila, inubos na yung pera. Hindi na pinabayad sa tuition fee. So, gano'n yun ha. A feeling of grandiosity. So, ulitin ko ulit ha. 4. Number 4 natin. Number 1. Ang number 1 natin ay exchange mood. Extreme mood. Number 2, feeling of grandiosity. Okay? Number 3 ay lack of sleep. Wala siyang routinary, wala siyang cognitive skills. Okay, ibig sabihin yung routinary na hindi naliligo, hindi kumakain. Okay? Okay, number 4.
yung tinatawag natin na nabanggit ko kanina, okay, yung bigla siyang sumisigaw, bigla siyang nagwawala, bigla siyang sumasayaw, walang dahilan yun, okay. Okay, so ang number 5 natin, darating ang number 5, okay, pagkausap mo siya, mabilis siya magsalita. Ang bilis siya magsalita. Okay, so, pag ganyan, ang na hindi ka maintindihan na kausap mo, ang bilis mo magsalita. Tapos, yung topic mo pa iba-iba. Tapos, tinatanong ka, iba-iba yung sinasagot mo. Okay, that's number 5. Yung kanila, yung feeling of religiosity, spending spree, reckless behavior. Alright? So, yan yung mga 5 or 6 symptoms ng bipolar disorder. Okay. Now, balik ulit tayo. Ano ba yung causes, genetics, na mamana? Okay, number 2, biological. Yung iniinom ng gamot. Na under medication siya ay under illegal drugs. Okay, chemical imbalance yun. Okay, so number 2. Number 3, environmental. Nabanggit ko kanina, yung parents niya o yung kanyang school na pinagtatabahuan ay hindi na maganda sa mental health. Araw-araw pinaparinggan siya, araw-araw dinadabugan siya. Okay, may makayaya po kayo ng dadabog, okay? O kaya inaabuso yung alaga, hinahampas-hampas. That's very bad for mental health. That's why ibang mga parents, meron silang CCTV camera. Okay, na may sound, para alam mo. Kasi ang bait-bait sa bata, makita mo yung kino siya sa CCTV footage. Mabait sa bata, pero sinisigawan pala, minumura pala. Yung bata, no choice siya kasi baby siya, o kaya toddler pa lang, di ba? So that's why yan yung, yan yung number 1 na nakakatakot. Pumili po tayo ng katulong na maayos, helper na maayos. Okay, karapatan natin mag-terminate ng katulong kung hindi maganda sa mental health ng bata. Okay, so ang trabaho ng katulong, ang isip na kumita lang ng pera. So wala siyang pakialam sa mental health ng anak mo. Wala siyang care siyan. Basta ang na lumakad ang oras at magkasweldo siya. Okay, so yung anak mo nagkaroon ng depression, di mo alam. Pinaalagaan mo sa yaya. So, mabilis na this, okay, alam mo din po natin yung ating mga kasambahay. Hindi naman lahat, pero syempre meron talagang may mental issue din. Kawawa ang bata, okay? So, yung katulad kanina, na nasabi ko, yung 5 symptoms, at saka yung diagnosis na bipolar 1, bipolar 2, bipolar 3, and then, okay, lulundag na tayo doon sa treatment. Ano ba ang treatment? Ang treatment po ng bipolar ay, okay, psychotherapy. Okay, ibig sabihin, kinokontrol ng doktor, ng psychotherapist, ng psychologist, ng psychiatrist, o yung life coach, yung gagawin. So, sa life coach, meron po akong workbook. Nasusundan mo, araw-araw, sasagutan mo siya or babasahin mo. Parang guide lang siya. And then once a month, we will meet one-on-one to talk to you regarding your development. Kailangan kasi yung confidence, okay, kailangan mabalik yung confidence, yung cognitive skills mo, yung goal mo, may goal setting ka. So, kung hindi naman severe yung mental issue o yung bipolar disorder, ay pwede pa siyang matreat. Okay? So, nade-develop pa siya into a normal human being. Okay, so meron tayong psychotherapy. Kausap mo siya, okay, so nag-guide ka na kung ano yung kinokontrol niya yung activities, okay, nakokontrol na, umiwas ka sa ganitong tao. So, environmental. Binibigyan ka na ng ways and tips on how to avoid people na hindi maganda para sa iyong mental health. Okay. So, one treatment of bipolar disorder is psychiatrist. Okay. Psychiatrist can transcribe or you can have a prescription drug.
So, katulad ng sabi ko kanina, ang bipolar is about yung brain activity. So, that's why minsan chemical imbalance. You have to drink drugs. You have to drink medicine. Okay. Now, common medications, mood stabilizer, antipsychotics, antidepressant. Number 2, psychotherapy. Okay, therapy options, cognitive behavior therapy. Pag sinabi natin cognitive, ito yung araw-araw na ginagawa mo. Yung routine mo, di ba, mula nung pagkabata, anak, maligo ka na, kumain ka na, inumin mo yung gatas mo, mag-breakfast ka na, pumunta ka na sa school. So, that's cognitive. Pag ikaw ay naging young adult, okay, anak, kumain ka na, nagkape ka na ba, naligo ka na ba, pumunta ka na ba sa school? Okay, hanggang sa maging ma-carry out mo yon hanggang adult. Now, pag may bipolar, nawawala po yung ating cognitive activities. Okay, ibig sabihin routinary. And this is very beneficial, lalo na kung hindi pa malala. Okay, ang number 3 treatment natin ay transcranial magnetic stimulation or TMS. This treatment can be considered as medication. Psychotherapy are not effective. Pag hindi effective yung psychotherapy, transcranial magnetic stimulation. Okay, so ano ba ang transcranial magnetic stimulation? Ito yung kailangan na pumunta ka na sa hospital. Okay, you will see a psychiatrist. The psychiatrist will give you names of hospital or a doctor, maybe a neurologist, for you to have another diagnosis. Okay? So, ang TMS is a non-invasive outpatient procedure that uses magnetic fields to stimulate nerve cells. Okay, so may kinakabit-kabit sa'yo na mga parang pad. Guys, this is non-invasive Noong unang panahon, kapanahon ni Galileo, si Einstein, okay, 1920s, kinakuryente nila yung mga merong mental disorder. Okay? So, ito naman, advanced siya. Okay, ibig sabihin, non-invasive, hindi siya ganun ka-harsh. Okay, ginagawa nila parang magnetic procedure. Okay? So, yung magnetic fields, in-stimulate yan yung nerve cells mo para mabago yung activity. Okay? So, how it works, mechanism, brain modulation, and experience. Okay, ano ba ang tinitreat ng transcranial magnetic stimulation? Okay, major depressive disorder o MDD, OCD, deep TMS, specialized helmet, may helmet ka to reach deeper brain circuits. Okay, obsessive compulsive disorder. Ito yung mga pabago-bago na mucho na maging ko kanina. Okay, other application, emerging protocols are utilized for migraines, smoking cessation, and stroke rehabilitation. Alright, so there you go, guys. So we have 3 treatments. Okay, number 1, psychotherapy. Number 2, psychiatric. Okay, pwede ka ma-hospital for treatment. Okay, lalo na yung mga nagwawala na pasyente. They really need that. Okay, they need to be bedridden for a while para mabago yung kanilang brain activity. They need to be confined. Okay, that's the right word. Okay, number 3, transcranial magnetic stimulation. So, habang maaga pa, makikita mo yung symptoms sa mga bata, do it na para magawa ng paraan. Okay? Now, again, this is Coach Mary, your certified life coach. Okay, stay beautiful, everyone. Have a great day. Bye for now.